ang biyenan at ang manugang. Isang sikretong naging sanhingang sumpa sa buong angkan. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong gigising sa inyong diwa at susubok sa inyong pangunawa? Isang kwentong magpapakita kung paanong ang pag-ibig at pag-aruga ay maaring maging isang maskara para sa isang mas madilim na hangarin. Samahan ninyo ako sa isang maliit na bayan sa Laguna, kung saan sa isang eskinita, isang sikreto ang unti-unting mabubunyak at magiging sanhing pakasuklam ng isang buong angkan. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, malapit sa isang malaking pabrika, isang biglang buhos ngang ulan ang humampas sa kalawangin ng yero ngang isang lumang bahay sa dulo nga eskinita. Ang bawat patak ay tila nakikidalamhati sa bigat na nararamdaman ng mga nakatira dito. Sa labas ng bahay, ang amoy nga natunaw na kandila mula sa altar ay nanunuot pa rin sa hangin, ala-alangang katatapos na pa 40 diyas, lalong bumibigat ang kapaligiran. Si Nena ay nakatayo sa tabi ng bintanang kupas na. Mahigpit na hawak ang itim na panyong nakatali sa kanyang braso, payat na payat ang kanyang muha, at ang kanyang ngamatay tila walang buhay, na parabang ang kaluluwa niya ay sumama na sa kanyang yumaong asawa. 2 buwan pa lang ang nakalipas, isa siyang masayang may bahay, wala pang 1 taon silang kasal. Ngunit isang tawag sa telepono sa kalaliman ng gabi ang nagbago ng lahat. Sa isang iglap, siya ay naging isang biyuda. Si Marco, ang kanyang asawa, ay nasawi sa isang aksidente sa motor habang pauwi mula sa trabaho. Umulan din ng gabing iyon, isang ulan na tila tinangay ang lahat ng kanilang nga pangarap at ang buhay na kasisimula pa lamang ni Nena. Sa edad na 24, wala pa silang anak. Hindi pa niya lubusang nararanasan ang buhay, may asawa ng isara ng tadhana ang lahat ng pinto para sa kanya. Ang tanging kanlungan na lamang niya ay ang bahay kanyang biyenan, kung saan naiwan si Mang Tonyo, ang kanyang tatay-in-law. Isang lalaking kilala sa pagiging seryoso, mahinahon, at tahimik mula nang pumanaw ang kanyang asawa halos 10 taon na ang nakalipas. Subalit, matapos ang ika-40 arong pagkamatay ni Marco, tila nagbago si Mang Tonyo. Inalagaan niya si Nena sa bawat maliit na bagay mula sa pagkain, pagtulog, hanggang sa gamot para sa ubo. Siya ang nagluluto, naglalaba, at minsan pa'y tahimik na nag-iwan ng isang supot ng nga gamit pambabay sa harap ng kanyang pinto. Magabagay na hindi naman niya hinihiling. Nung una, inisip ni Nena na ito'y dahil sa awa, pero habang tumatagal, ang nagkilos na iyon ay naging mahirap ng intindihin, lumalagpas na sa karaniwang hangganan sa pagitan ng isang biyenan at manugang. Nagsimula na ang bulong-bulungan ng kapitbahay. May mga nakpaparinig na mga salitang may laman. May nagsasabing kaawa-awa ang sinapit ni Nena, habang ang iba na may halong panunuya. Naku, baka habang wala ang anak, ang ina ang pumalit. Pinili ni Nena na manahimik dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Mahirap lang ang kanyang pamilya sa probinsya at matatanda na ang kanyang nga magulang. Dito, kahit malamig ang pakikitungo ng iba, ito na lamang ang tanging bubong na masisilungan niya. Ang hindi niya alam, sa loob mismong bahay na iyon, isang sikretong matagal nang nakatago ang unti-unting mabubunyag. Isang sikreto na kapag nabunyag ay makdudulot ng galit sa buong angkan at gagawin siyang 1 taong itatawil mula sa pagiging 1 taong kinakaawaan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento ni Nena. Dahil sa kabilang ng lahat, kakailanganin niyang tumayo at ay pagpatuloy ang buhay gamit ang lahat ng dignidad at paggalang sa sarili na natitira sa kanyang puso. Matapos ang pa-40 diyas, unti-unting umalis ang mga kamag-anak at naiwan sa malamig na bahay ang 2 taong bihirang mag-usap. Nilinis ni Nena ang nga pinaalayan sa altar, pinunasan ang nga larawan, at tahimik na tiniklop ang nga damit na panluksa. Bigla siyang natigilan. Nanginginig ang kamay nang mahawakan ang itim na polong kanyang asawa. Nandun pa rin ang amoy ng kandila. Pero ang taong nagsusuot nito'y hinding-hindi na babalik. Narinig niya ang ngayabak sa kanyang likuran at siya ay nagulat. Si Mang Tonyo, nakatayo ron, may dalang 1 talingang kangkong at 1 malaking tilapia. Mura ang isda sa palengke ngayon, aniya sa mahinang boses. Napansin kong hindi ka masyadong kumakain kaya bumili ako para lutuan kang sinigang. Tumango lang si Nena, pilit na pinapakita na kalmado siya,
pero nakakagulo ang kanyang kalooban. Mula nang mamatay si Marco, malaki ang ipinagbago ni Mang Tonio. Dati, halos hindi ito nagsasalita, minsan sa isang linggo, 3 pangungusap lang ang lumalabas sa bibig nito. Pero ngayon, inaasikaso niya si Nena sa bawat pagkain at pagtulog na parabang siya na ang pinakamahalagang tao sa bahay na iyon. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon sa lupeng halos 2 buwan, umilaw muli ang kalan sa kanilang kusina. Si Nena ang nag-alis ang dahon ng kangkong, habang si Mang Tonio naman ang naglilinis ang isda. Walang nagsasalita. Tanging tunok lang ang agos ang tubig at amoy ang ginigisang sibuyas ang pumuno sa hangin. Nang may hain ang pagkain, kumuha si Mang Tonio ng isang piraso ng isda at inilagay sa plato ni Nena. Ang payat mo na, kailangan mong kumain para lumakas ka, marahan niyang sabi. Tumango si Nena para magpasalamat, pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nababagabag sa tuwing naririnig niya ang salitang iyon. Hindi ito parang payong ng isang ama, kundi parang pag-aruga ng isang lalaki sa babaeng pinahahalagahan niya. Nang gabing iyon, naupo si Nena sa may branda, pinagmamasdan ang ambon sa labas. Matagal na panahon na rin mula nang makaramdam siya ng init sa tiyan dahil sa isang mainit na hapunan. Pero ang init na iyon ay nagdulot sa kanya ang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung bakit, pero natatakot siya sa kabaitang iyon. Lumabas si Mang Tonio, may dalang isang silyang kahoy at inilagay sa tabi niya. Pareho silang tahimik. Maya-maya, mahina siyang nagsalita. Bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Huwag mong hayaang lunukin ng kalungkutan ang iyong kabataan. Kung napapagod ka, nandito lang ako para sandalan mo. Napatingin si Nena sa kanya, punong pakalito ang kanyang mata. Hindi iyon isang bagay na basta-basta sinasabi ng kahit sino, lalo na sa kanilang sitwasyon. Bago pa siya makasagot, tumalikot na ito at nagsindi ng sigarilyo, nakatingin sa malayo. Dumaan ang malamig na hangin ng gabi, tinatangay ang abo ng sigarilyo at ang mga alinlangan sa isip ni Nena. Hinikpitan niya ang hawa sa kanyang damit, gulong-gulo ang isip. Alam niyang kailangan niyang maging matino, kailangan niyang panatilihin ang linya sa pagitan ng pagiging isang manugang at ng utang na loob. Ngunit ang linyang iyon ay unti-unti nang nabubura mula sa pagkain, sa gamot, hanggang sa mga tingin ng kanyang biyenan na mahirap ipaliwanag. Ang bahay na dati ng tahimik ay lalo pang naging mapanglaw dahil sa pagitan nilang dalawa. Ang agwat ay hindi na edad o katayuan, kundi isang bagay na hindi pa niya mapangalanan. Mula ng araw na iyon, naging mas aktibo si Mang Tonio sa pang-araw-araw na buhay ni Nena. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para magpakulong, tubig na may dahon ng pandan at iniwan ito sa mesa. Pagising ni Nena, handa na ang almusal, isang mangkok ng mainit na lugaw na may manok at isang maligamgam na bimpo. Ang kapaligiran sa bahay ay tahimik pa rin, ngunit tila may isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nilang dalawa, tahimik ngunit mahigpit sa paraang hindi may paliwanag. Hindi maiwasan ni Nena na matuwa, matapos ang trauma ngang pagkawalang nga asawa. Naramdaman niyang nahulog na ang kanyang buhay sa isang malalim na hukay, wala nang masasandalan. Ang atensyon ni Mang Tonio sa panahong ito ay nagsilbing suporta para sa kanya. Inisip niyang marahil ay tunay siyang minamahal nito, tulad ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ngunit ang sumunod na kilos nito ay nagsimulang magbigay sa kanya ng pakiramdam na mayroong mali. Isang hapon, habang siya ay naglalabas sa labas, lumabas si Mang Tonio mula sa loob ng bahay, may dalang isang supot. Napadaan ako sa palengke, may sale ngang damit panlup ngang babae. Binilhan kita ngang ilan, dapat palitan mo ng madalas para makaiwas sa sakit, sabi nito nang may pag-aruga. Natigilan si Nena, namula ang kanyang muha. Hindi niya alam kung paano tutugon, nahihiya niyang kinuha ang supot at yumuko. Mahina siyang nagpasalamat, ngunit may kirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pakabalisan na gumapang sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Nang gabing iyon, umupo siya sa kanyang kwarto at binuksan ang supot. Ang magabagong damit panlup ay mayos na nakatupi, pero hindi niya maintindihan kung bakit nanlamig ang kanyang likod. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, ang unang beses na sabay silang namili. Binilhan din siya nito nga ganoong bagay.
Pero may kasamang pagmamahal sa mga matang isang asawa. Pero ngayon, nang gabing iyon, hindi makatulog si Nena. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang tanong, ang pag-aruga bang iyon ay totoo o may itinatagong iba? Gusto niyang isipin na mabuti ang hangarin nito, na mahalang siya nito bilang isang anak, ngunit ang pagiging delikado ay tila unti-unti nang nawawala. Kinabukasan, katatapos lang niyang maklinis ng kusina nang bigyan siya ni Mang Tonyo ng isang maliit na supot. May kaunti akong naipon. Bukas, pumunta ka sa mall, bumili kang ilang bagong damit, magbestida ka para naman sumaya ka. Huwag mong hayaang malanta ka sa kalungkutan. Nasasaktan akong makita kang ganyan. Sa pagkakataong ito, hindi na napangiti si Nena. Kinagat niya ang kanyang labi, maingat na tumango, at mabilis na bumalik sa kanyang kwarto. Pagdating ng gabi, umupo siya sa harap ng salamin, pinakmasdan ang kanyang maputlang mukha, ang kanyang namatay nagsimulang magduda at matakot. Mayroong mali, alam niyang may mali, pero hindi pa niya ito matukoy. Sa labas, nakaupo si Mang Tonyo sa silyang kahoy, nakatingin sa direksyon ng kwarto ni Nena. Humitit siyang sigarilyo, at ang usok ay bumalot sa kanyang mukha, isang mukhang tahimik ngunit nagtatago ng nga bagay na mahirap hulaan. Sa edad na tila dapat ay payapa na sa maaral ngang buhay, minsan, ang mauhaw ay nananatili pa rin at ang kalungkutan ay maaring maging sanhingang pagkaligaw kung walang sapat na katinuan para huminto. Nang hapong iyon, sumikat na ang araw matapos ang ilang araw ng walang tigil na ulan. Sa kanilang lugar, nagsimulang marinig ang ingay ng mamotorsiklong dumadaan. Ang tawanan ng mabata, kakaiba ang sigla ng paligid. Nagmamadali si Nena na magsampay ng damit sa likod bahay nang marinig niya ang isang tawag mula sa gate. Nena, may bisita ka, anak. Si Aling Paching pala, ang kapitbahay nila. Tumatakbong lumabas si Nena. Pagdating niya sa beranda, nagulat siya nang makita ang isang babaeng nasa edad 60, mayos ang pagkakatalingang buhok at nakasuot ng simpleng bestidang kulay lila. Iyon si Tita Elena, ang nakatatandang kapatid ni Mang Tonyo, at itinutring na matriarka sa paning ng pamilya ni Marco. Nakatira sa probinsya si Tita Elena at ilang taon nang hindi nakapunta sa Laguna dahil sa katandaan. Tanging sa telepono lang niya nababalitaan ang pamilya. Nang mabalitaan niya ang pagkamatay nga anak ni Mang Tonyo at ang nga sismis na kumakalat sa kanilang lugar, nagpasya siyang pumunta. Tita Elena, magalang nabati ni Nena at nagmamadaling pumasok para kumuha ng tubig. Lumabas si Mang Tonyo mula sa loob ng bahay, bahagyang nagbago ang itsura nang makita ang kapatid. Pilit siyang ngumiti. Ate, kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka nagsabi? Kung nagsabi ako, dinaitagon niyo na lahat? Pumunta ako dito para tingnan kung kumusta na ang manugang mo. Ang sinabi niya ay parang biro, pero ang nga mata ni Tita Elena ay kasintalas ng labaha. Umupo siya at sinuri ang buong bahay. Kahit ilang taon na siyang hindi nakakabalik, tandang-tanda pa rin niya ang bawat sulok. Ang ikinagulat niya ay ang kakaibang kapaligiran sa bahay. Isang bagay na payapa ngunit may tensyon, hindi tulad ng bahay na may nagluluksa, at hindi rin tulad ng bahay kung saan may malinaw na hangganan sa pagitan ng biyenan at manugang. Ilang sandali pa, nang dalhin ni Nena ang tubig, hinawakan siya ni Tita Elena sa kamay at sinuring mabuti. Ilang buwan pa lang pro ang payat mo na. Teka, bakit ka nakasuot ng damit na masikip, anak? Nahiya si Nena. Ang bestidang suot niya ay bigay ni Mang Tonyo noong isang araw. Pinilit lang niya itong isuot dahil sa hiya kahit hindi siya sanay sa ganoong estilo. Ay, pasensya na po. Hindi ko napansin. Mahina niyang sagot. Natahimik si Tita Elena sandali, saka ngumiti ng bahagya, ngunit ang ngiting iyon ay nagpanginig sa likod ni Nena. Nang hapunan, mabigat ang pakiramdam sa mesa. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Tita Elena ang lahat. Walang tigil sa paglalagay ng pagkain si Mang Tonyo sa plato ni Nena, at palaging nagtatanong kung masarap ba ang ulam o kung pagod ba siya. Si Nena na mainakayuko lang, mabilis na kumain para matapos na. Pagkatapos kumain, hinila ni Tita Elena si Mang Tonyo sa labas para mag-usap. Mahina ang kanyang boses ngunit matatag. Akala mo ba wala akong naririnig?
Ang lakas ng bulungan sa lugar na to, pumunta ako dito para makita mismo ngang mata ko. Bata pa yang si Nena, maganda, at walang anak na naguugnay sa kanya dito. Biyenan ka, dapat mong alagaan ang dangal nyo. Nag-isip si Mang Tonyo, hindi sumagot, at mahinang nagsabi, naawa lang ako sa kanya, ate. Walang nag-aalaga, kaya tinutulungan ko lang kung paano ko kaya. Ngumisi si Tita Elena. Anong klaseng tulong yan na binibilhan mo siyang bestida at damit penlup? Akala mo ba bulak ang nakapitbahay? Nanahimik si Mang Tonyo, nakatingin sa malayo. Dumaan ang hangin, dala ang pagdududa, nalalong lumalaki sa puso ang kanyang kapatid. Alam niyang ang pananahimik ngang kapatid ay hindi dahil sa walalang, kundi dahil may itinatago itong isang bagay na napakali. Nang gabing iyon, nakahiga si Nena sa kama, pero malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ni Tita Elena na may kausap pa sa telepono sa labas. Ang salitang tulad ng hindi pwedeng ganito at kailangang sabihan ang mga tiyuhin ay lalong nagpabalisa sa kanya. Naintindihan niyang kung mananatili pa siya, lalong gugulo ang lahat. Pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. At sa tahimik na kadiliman, nakaupo pa rin si Mang Tonyo sa kabilang kwarto, nakatingin sa direksyon ng silid ni Nena, at ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng isang ama. Kinaumagahan, gumising si Nena bago pa man sumikat ang araw. Tulog pa si Tita Elena sa sala, habang si Mang Tonyo ay hindi niya alam kung nasaan. Sinamantala niya ang pagkakataon para linisin ang kusina, inayos ang gulay na bigay ni Aling Patching. Habang nagpupunas ng mesa, nasaging kanyang kamay ang isang lumang picture frame na nakataop sa isang sulok. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito at pinunasan ang alikabok. Isa itong lumang litrato, naninilaw na, ngunit ang mga mukha sa larawan ay ikinagulat niya. Si Mang Tonyo nung bata pa, katabi ang isang babaeng hindi niya kilala, pero kamukhang-kamukha ni Marco. Ang babaeng iyon ay hindi ang ina ni Marco, si Aling Hiling, na ang larawan ay nasa altar mula pa noong una siyang dumating sa bahay. Nung nabubuhay pa si Marco, nabanggit nitong maagang namatay ang kanyang ina at wala silang masyadong litrato, kaya hindi na siya nagtanong pa. Ngunit ngayong nakita niya ang babae sa litratong ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Nena, na parabang nakatapak siya sa isang alaala na pilit itinatago. Dinala niya ang litrato sa likod bahay, maingat na binalot at itinago sa ilalim nga labahin. Kinabahan siya, pero hindi niya alam kung bakit. Pagsapit ngang tanghali, umuwi si Mang Tonyo na may dalang pagkain. Nang makitang tulog pa si Tita Elena, mahina siyang nagsalita, huwag ka nang magluto, bumili akong ulam, paborito mo. Sinigang na isda at tinolang manok. Bahagyang nagulat si Nena, paano niya nalaman ang paborito niya. Tanging si Marco lang ang nakakaalam nun. Pilit na ngumiti si Nena. Kinuha ang pagkain at tahimik na pumasok sa kusina, ngunit isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang balat. Kinaumagahan, umalis si Tita Elena para daw bisitahin ang isang malayong kamag-anak sa kabilang bayan. Bago umalis, binulungan niya si Nena. Mag-ingat ka, anak. Pag may kakaiba, tawagan mo agad ako, ha? Tumango siya habang lumalaki ang takot sa kanyang puso. Ramdam niya ang tingin ni Tita Elena, hindi lang ito simpleng pag-alala kundi isang babala. Pagsapit ng gabi, biglang lumamig ang panahon sa Laguna. Sa kwarto, nanginginig sa ginaw si Nena habang nakabalot sa kumot, isip-isip pa rin ang lumang litrato at ang bilin ni Tita Elena. Sakto, may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Nena, gising ka pa? Boses ni Mang Tonyo. Opo, may binili akong aceite de manzanilla. Narinig kitang umubo kanina, ipahid mo. Dali-dali siyang bumangon, naksuot ngang roba, pero malakas ang kabo ng dibdib. Bago pa makapasok ang biyenan, hinarangan na niya ang pinto. Okay lang po ako. Bukas ko na lang po kukunin. Natahimik ang paligid. Sa labas, malinaw na naririnig ang pahinga ni Mang Tonyo. Maya-maya, iniwan niya ang boteng langis sa may bintana at tahimik na umalis.
Isinara ni Nena ang pinto, pero ang puso niya ibukas na bukas sa mapadududa. Naalala niya ang isang bihirang pakakataon na nakwento si Marco tungkol sa kanyang kabataan. Sabi nito, lumaki siyang malayo ang loop sa pamilya, maagang nawalan ng ina, at ang ama niya ay mailap, ni minsan ay hindi siya niyakap. Lumaki si Marco na walang tunay na pagmamahal ng pamilya, ngunit napakainit niya sa mga taong mahal niya. Dahil iyon daw ang pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman. Ngayong iniisip niya ito, nakikita ni Nena ang kabalintunaan. Isang lalaking mailap sa sariling asawa at anak, na namuhay ng tahimik, ngayon ay biglang naging sobrang maalaga sa kanyang manugang, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Napahawak siya sa kanyang ulo, nagsimulang manindig ang balahibo niya sa takot. Hindi na ito simpleng pag-aruga, ito'y isang bagay na papalapit na sa huling hangganan ng tama at mali. At hindi niya akalay na kinabukasan, isang sikreto ang biglang mabubunyak na hindi lang siya magugulat, kundi haharapin din niya ang pinakamasakit na pagtataksil mula sa taong pinasalamatan niya ng husto sa bahay na iyon. Pumasok na ang tig-init sa Laguna. Ang maalinsangang gabi ay lalong nakpabigat sa pakiramdam sa loob ng bahay. Sanay na si Nena sa katahimikan tuwing hapon, kapag ang araw ay nagtatago na sa likod nga puno. Hindi pa bumabalik si Tita Elena, tumawak lang para sabihing mag-ingat siya. Opo. Sagot niya, pilit na pinapanatili ang normal na tono, pero may kung anong gumugulo sa kanyang kalooban. Ngayong gabi, kakaiba ang katahimikan. Habang nagbabasa ang libro, biglang namatay ang ilaw. Brownout. Nagdilim ang buong bahay. Tanging huningang nga kulili at tahol ngang aso mula sa malayo ang maririnig. Nahanap si Nena ngang flashlight sa kanyang drawer at lumabas ngang kwarto. Nilamon ng dilim ang lahat. Pabalik na sana siya sa kanyang silid nang magulat siya sa mga yabak sa kanyang likuran. Ikaw pala, sabi ni Mang Tonio, malapit sa kanyang tainga. Opo, ako nga po. Nag-brown out yata. Umatras si Nena ang isang hakbang para mapalayo. O nga, hahanapin ko sana yung gasera. Nasaan na kaya yun? Tanong niya. Habang binubuksan ang isang malaking flashlight, itinutok nito ang ilaw sa mukha ni Nena, kaya napapikit siya. Biglang ibinaba ni Mang Tonio ang ilaw. Ang tingin niya ay hindi na tulad ng dati, hindi na mahinahon, hindi na seryoso. May halong pagnanasa at pagbabawal. Humakbang siya palapit at bumaba ang kanyang boses. Nilalamig ka ba? May kumot pa ba tayo? Gulat na umatras si Nena. Nanginginig ang kanyang kamay nang dumampi ito sa pinto sa kanyang likuran. Okay lang po ako, sanay na po ako. Biglang hinawakan ni Mang Tonio ang kanyang balikat. Marahan lang, pero para siyang tinusok ng karayom. Nagulat si Nena at umatras, nanginginig na ang boses. Itay, papasok na po ako sa kwarto. Tumalikot siya at mabilis na naglakad pabalik sa silid. Kumakabok ang dibdib. Sa likuran niya, narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Mang Tonio. Pagkatapos, katahimikan. Isinara ni Nena ang pinto. Nilok ito. At sumandal. Pakiramdam niya'y lalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib. Sa dilim, napopos siya. At hindi na malayang tumutulo, napala ang kanyang mga luha. Naintindihan na niya. Hindi na niya kayang lokohin ang sarili na ang lahat ng pag-aruga ay walang kapalit. Ang pahawak sa kanyang balikat, kahit saglit lang, at ang tingin sa mamata nito, malinaw na sa kanya. Hindi na iyon tingin ng isang ama. Bumalik ang ngaalaala ni Marco at lalo siyang nasaktan. Ang asawang nagmahal sa kanya, na gumabay sa kanya sa mga mahihirap na araw, ay wala na. Nag-isa na lang siya sa isang bahay kung saan bawat hakbang niya ay nagpapakilabot sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Bumalik ang kuryente bago mag-umaga, pero sa puso niya, matagal nang patay ang ilaw. Kinaumagahan, mas maagang gumising si Nena. Nagluto. Naglinis. Tulad ng dati. Pero wala nang buhay ang kanyang mukha. Nang ilapak niya ang kanin sa mesa, nagulat siyang nakaupo na pala doon si Mang Tonio
nakatingin sa malayo at nakakatakot ang pagiging seryoso. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok at akmang alis na nang tawagin siya nito, pasensya na kagabi. Siguro nag-alala lang ako masyado sa iyo kaya naging bigla. Gusto ko lang na may masandalan ka. Humarap si Nena, pilit na ngumiti. Salamat po, pero kaya ko na po ang sarili ko. Hindi pa po ako sanay sa ganyang pag-aruga. Ayaw niyang palakihin ang issue, pero ang sinabi niya ay isang paraan para maglagay ng hangganan. Isang hangganan na hindi dapat tinawid ni Mang Tonyo. Hindi niya alam kung ano ang nasa likod ng pahingi nitong ng tawad. Pero sigurado siya sa isang bagay, kung mananatili pa siya sa bahay na iyon, hindi na siya magiging ang sarili niya. Noong umagang iyon, nagpaalam si Nena na hindi muna siya gagawang gawaing bahay para pumunta sa palengke at bumili ng ilang kailangan. Matagal na siyang hindi nakakalabas ng bahay ng maaga. Ang hangin ay malamig at ang sinak ng araw ay sumisilip sa mga dahon, pero hindi gumaan ang kanyang pakiramdam. Bakos, lalo itong bumigat. Pagdating niya sa palengke, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa tindahan ng gulay. Uy, yung babaeng yun, di ba? Mukha namang mahinhin. Sabi na nga ba nga tao, hindi nakakamali. Wala pang 2 buwan mula nang mamatay ang asawa, pero laging kasama ang biyenan. Mas malapit pa yata sila ngayon kaysa noong buhay pa yung anak niya. Natigilan si Nena. Naktago siya sa likod ng isang poste. Bumibilis ang tibok ng puso. Alam niyang ang nag-usap ay si Aling Sala na nagtitinda ng isda at si Aling Dory sa gulayan. Dalawa sa pinakamalapit nilang kapitbahay. Nung isang araw, nakita ko silang namamalengke. Pinagsisilbihan siya ng pakain. Tapos may hawak-hawak pa sa balikat. Kung hindi mo alam na biyenan niya, iisipin mong ibang klase na. At narinig ko, wala pa silang anak, ha? Kung may anak sana, medyo hindi nakakahiya. Ang nasalitang iyon ay parang patalim sa kanyang puso. Kinagat ni Nena ang kanyang labi, tumalikod, at mabilis na naglakad palayo, nakayuko. Sobrang kahihiyan ang naramdaman niya na tumulo ang kanyang luha sa gitna ng daan. Pauwi niya, nakita niya si Mang Tonyo na nagdidili ng halaman sa harap ng bahay. Nang makita siya, ngumiti ito. Saan ka galing at parang namumutla ka? Hindi sumagot si Nena. Tahimik na pumasok sa bahay. Sinundan siyang tingin ni Mang Tonyo. At nagdilim ang mukha nito. Mayroong inis sa kanyang mata, pero huminga lang ito ng malalim at bumalik sa pagdidilik. Hapon, habang naksasampay si Nena sa labas, nak-vibrate ang kanyang telepono. Numero ni Tita Elena. Elena ito, anak. May oras ka ba? Opo. Tita, nakikinig po ako. Ganito. Narinig ko sa matsismosa, diyan sa inyo ang kung ano-anong kwento tungkol sa inyong biyenan mo. Hindi ako naniniwala. Pero sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Natahimik si Nena at nanginginig ang boses. Tita, hindi ko po alam kung paano sasabihin. Wala po akong ginagawang masama. Pakiramdam ko po, nakakulong ako sa isang bahay na hindi ko na matawag na tahanan. Huminga ng malalim si Tita Elena. Naging seryoso ang kanyang boses. Kung ganon, makinig ka sa akin. Umuwi ka muna dito sa probinsya. Babae tayo, dapat nating protektahan ang ating sarili. Kung magtatagal ka diyan, hindi ka patatahimikin nga maataw. Sige po, aayusin ko lang po at sasabihan ko kayo. Pagkatapos ng tawag, tulala si Nena. Alam niyang kung alis siya ngayon, mawawalan siya nga masisilungan. Pero kung mananatili siya, lalong lalakas ang bulungan. Mula sa pagiging kaawa-awa, nagiging sentro na siyang kritisismo. Nang gabing iyon, habang naglilikpit siya ng mga plato, lumapit si Mang Tonyo at umupo sa tabi niya. Alam kong pressured ka, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo, malambing niyang sabi. Kahit anong sabihin nila, wala akong pakialam. Hayaan mo sila. Tumingin si Nena sa kanya, puno ang pagdududa.
Kung totoo po na mahal niyo ako bilang anak, sana po huwag niyo akong hayaang mapag-isipan ng masama. Huwag na po kayong bumiling gamit para sa akin. Huwag na po kayong magluto para sa akin, at huwag niyo po akong hawakan. Gusto ko pong mamuhay bilang isang manugang na namatayan ng asawa. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Nena ang lahat ng nasa loob niya. Hindi ito paninisi o hamon, kundi isang pakiusap, tulad ng isang taong sinusubukang panghawakan ang natitirang dignidad sa gitna ng bagyo ng sismis. Nanahimik si Mang Tonio. Nawala ang malambing na tingin sa kanyang mata. Napalitan itong sang mabilis na kislap ng galit. Ngunit tumalikod siya, at naging malalim ang kanyang boses. Sige, kung yan ang gusto mo, susundin ko. Nang gabing iyon, mas maingat na nilok ni Nena ang pintong kanyang kwarto. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay hindi na lang simpleng bulungan. Dahil kapag ang katahimikan ay tinanggihan, ang taong gustong kumontrol ay magsisimulang ipakita ang tunay niyang kulay. 3 araw ang lumipas mula nang magsalita si Nena at maglagay ng hangganan. Malaki ang ipinakbago ngang kapaligiran sa bahay. Hindi na siya ipinagluluto ni Mang Tonio, wala nang malili na regalo, at hindi na rin nagtatanong. Ngunit ang kapalit nito ay matingin na mas malamig at mas mabigat. Ang bahay na dati ng tahimik ay tila na puno ng bigat. Tuwing dumadaan si Nena sa harap niya, ramdam niya ang tensyon na bumabalot sa kanila. Mayroong isang bagay na tila sasabog anumang oras. Natatakot siya, isang takot na hindi malinaw, na parabang kasama niya sa bahay ang isang hayop na tahimik na nag-abang. Kinaumagahan, medyo tanghali na gumising si Nena dahil hindi siya nakatulog. Paglabas niya, nagulat siyang nakaupo na si Mang Tonio sa silyang kahoy sa beranda. Malalim ang iniisip. May hawak siyang sigarilyo at nakatingin sa direksyon kwarto niya na parabang kanina pa siya doon. Yumuko siya para bumati at tahimik na naglakad papunta sa poso para mag-igib. Pagbalik niya, nakaupo pa rin ito. Bigla itong nagsalita. Sa kalmadong boses, pinag-isipan kong mabuti. Naintindihan kong nahihirapan ka, pero kung iniisip mong masama akong tao, nakakamali ka. Natigilan si Nena. Humikpit ang hawak sa timba. Nagpatuloy si Mang Tonio, wala akong masamang intensyon sa iyo. Naawa lang ako sa iyo. Nag-isa ka dito, walang kamag-anak, walang masasandalan. Gusto ko lang alagaan ka bilang isang kapamilya. Ang masalitang iyon, kahit punong kabutihan, ay parang sintunadong musika sa pandinig ni Nena. Dahil siya mismo ang nakakaramdam na ang linya sa pagitan ng awa at pagnanasa, sa pagitan ng pag-aruga at pag-ari, ay lumakpas na. Mahina siyang sumagot. Nagpapasalamat po ako, Itay, pero hindi ko kailangan ng mag-alaga. Bata pa po ako, kaya kong magtrabaho at mabuhay mag-isa. Ang hiling ko lang po ay bigyan niyo akong espasyo bilang isang manugang na namatayan ng asawa. Ngumiti si Mang Tonio. Pero ang tawa niya ay parang hihip ng hangin. Walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ako. Akala mo ba mababait ang mga tao sa labas? Magaling lang silang maksismis pero sino ang tutulong sa iyo? Napalunok si Nena. Pilit na pinapanatili ang kahinahunan. Pero hindi po nila ako tinatakot. Ang masalitang iyon ay parang isang saksak. Biglang tumayo si Mang Tonio. At tumigas ang kanyang boses. Natatakot ka sa akin? Pinakain kitang ilang buwan. Nakatira ka sa bahay ko. Ngayon, tatalikuran mo ako. Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Nagulat si Nena at umatras. Natapon ang tubig mula sa timba sa kanyang paa, pero hindi niya ito pinansin. Ang tingin ni Mang Tonio nun ay hindi na tingin ng isang biyenan, kundi ng isang taong bigo dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Tumakbo si Nena papasok sa kwarto, isinara ang pinto, at malakas ang kabog ng dibdib. Alam niyang kung hindi siya alis ngayon, darating ang araw na lalakpas na talaga si Mang Tonio sa hangganan. Nang hapong iyon, tinawagan niya si Tita Elena. Tita Elena, gusto ko na pong umuwi sa probinsya. Umuwi ka na agad, anak. Inayos ko na. Bukas ng hapon, pupunta ako diyan.
May kakilala akong maghatid sa iyo sa terminal. Pakababa ang telepono, naampake si Nena isang maliit na bag lang ng damit at ilang alaala ni Marco. Hindi siya umiyak, wala nang luha. Tanging pagod na lang at ang paniniwalang kailangan niyang makaalis sa bahay na iyon kung gusto pa niyang mabuhay ng payapa. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Mang Tonyo para sa hapunan. Halos hating gabi na siya dumating. Ang tunong ang pagbukas ang pinto ay mabagal na parabang sinasadyang iparamdam ang kanyang presensya. Hindi naglakasloop si Nena na lumabas. Nilok niya ang pinto, humiga, at pinakinggan ang bawat tunok sa labas. Dumaan ang hangin sa siwangang pinto, dala ang isang mahinang tawa sa dilim. Ang manugang na tumatalikot sa biyenan ay walang utang na loob. Alam mo ba yun? Niyakap ni Nena ang unan, pilit na tinatapan ang kanyang tainga, pero hindi mapigilan ang pangingining ng kanyang puso. Alam niyang hindi na ito isang tahanan, kundi isang bitag. At bukas, kailangan niyang makaalis dito. Kahit pa magdala siyang ang kahihiyan, hindi na niya kayang manatili pangang isang araw sa ganitong klasang nakakatakot na pag-aruga. Kinabukasan, tanghali, ang sikat ng araw sa Laguna ay parang apoy, at ang maalinsangang hangin ay tila kasapwat sa bigat na nararamdaman ni Nena. Dahan-dahan niyang inayos ang maliit na kwarto, nanginginig ang makamay habang nililikpit ang ilang lumang damit at mga natitirang alaala ng kanyang asawa. Ang wedding picture nila, na datiin ingatan ni Marco, ay kailangan na niyang itupi at itago sa ilalim ng bag, kung saan ang puso niya tila tinitiklop na rin ang bawat piraso ng nasirang tiwala. 3:00 ng hapon. Umaling-awngaw ang tunog ng motorsiklo mula sa labas. Dumating si Tita Elena, nakasuot ng salakot at simpleng damit na kulay berde, seryoso ang muha. Kasunod niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Kuya Ben, isang malayong kamag-anak na maghatid kay Nena sa terminal. Pagpasok pa lang sa bakuran, mabilis na sinuri ni Tita Elena ang paligid at huminto ang tingin kay Mang Tonyo na tahimik na nakaupo sa ilalim ng punong kalachuchi. Hindi ito tumayo, tiningnan lang siya at dahan-dahang nakbugang ang usok. Akala ko hindi ka na babalik dito, sabi niya. Sumandal si Tita Elena sa kanyang tungkot at mariing naksalita. Kung hindi ako bumalik, baka matagal nang pinagpiestahan ng mga sismosa ang manugang mo. Ayusin mo yang buhay mo, Tonyo. Nung buhay pa ang asawa mo. Alam nating lahat kung ano ka. Ngayong patay na ang anak mo, nagbago ka na. Ngumisi si Mang Tonyo. Nakinig ka sa sabi-sabi at hinusgahan mo agad ang kapatid mo? May ginawa ba akong mali? Naawa lang ako sa bata. Natatakot akong mapabayaan siya. Awa? Pasigaw na sabi ni Tita Elena. Ang awa mo ba ay yung binibilhan mo siya ng bestida at damit penloop? Ang awa mo ba ay yung gabi-gabi mong binabantayan ang kwarto niya? Ang awa mo ba ay yung naging dahilan para hindi siya makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan? Akala mo ba tinutulungan mo siya? Pinapahirapan mo siya? Biglang tumayo si Mang Tonyo, namumula ang mga mata. Sumigaw siya. Manugang siyang pamilyang to. Kumakain siya sa bahay ko. Nakatira sa pamamahay ko. May karapatan akong alagaan siya. Biyaya na nga para sa iyo na hindi kita ginagalaw. Ang salitang iyon ay parang bombang sumabog. Lumabas si Nena mula sa bahay, maputla, nakatayo lang na dilat ang mamata. Sinubukan siyang pigilan ni Kuya Ben, pero hindi na nakpatinak si Tita Elena. Lumapit siya at dinuro si Mang Tonyo. Anong sabi mo? Biyaya na hindi mo siya ginagalaw? Ibig sabihin, may balak ka nga. Diyos ko, tao ka pa ba? Manugang mo siya. Asawang anak mong wala pang 2 buwan na namatay. Natigilan si Mang Tonyo. Hindi niya inaasahan na masasabi niya ang bagay na matagal na niyang itinatago. Si Nena naman ay hindi na makatayo ng tuwid. Napahawak siya sa pinto. Nanginginig ang buong katawan. Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay parang kutsilyong humiwa sa lahat ng kanyang pagtitiis, sa lahat ng pagkataong sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na awalang ang dahilan ng lahat. Sa gitnang bakuran, ang huning ang gakulili ay tila sumisigaw kasabay ng galit ni Tita Elena. Humarap siya kay Kuya Ben.
Isakay mo na siya. Ngayon na, mas maaga, mas mabuti. Hindi pwedeng manatili ang isang babaeng tulad niya sa bahay na to kahit isang minuto pa. Tumango si Kuya Ben at hinila si Nena. Wala siyang masabi, basa na ng luha ang kanyang mata. Huling beses niyang tiningnan ang bahay, ang lugar na dati niyang kanlungan at tinawag na pamilya. Ngayon, isa na lang itong masakit na alaala. Habang paalis ang motor, nanatiling nakatayo si Mang Tonyo sa may pintuan, walang laman ang tingin. Tiningnan siya ni Tita Elena at binitiwan ang huling salita. Mamuhay ka ng matino, para sa kamatayan mo, may magtirik man lang ang kandila para sayo. Ang masalitang iyon ay parang kidlat sa gitnang sikat ng araw. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Yumuko lang. Nanginginig ang ngabalikat. Walang nakakaalam kung dahil ba sa galit o sa isang matinding kalungkutan na nagsimulang kumain sa kanyang kaluluwa. Ang lumang motorsiklo ni Kuya Ben ay dumaan sa mga kalsada sa probinsya na napapalibutan ng mga puno. Ang init ng Laguna ay naiwan na. Pinalitan ng malamig na hangin at amoy ngang dayami. Yakap-yakap ni Nena ang kanyang maliit na bag. Nakayuko. Ayaw niyang may makakilala sa kanya kahit na sa lugar na iyon, tanging si Tita Elena at ilang kamag-anak lang ang kilala niya. Isang lumang bahay sa dulong kalsada ang kanilang destinasyon. Nagwalis na si Tita Elena ngang bakuran at naghanda ngang mainit na salabat. Pagpasok ni Nena, niyakap siya nito at marahang tinapik ang likod. Nandito ka na, magsimula kang muli. Kung gusto mong umalis, tutulungan kita. Pero kung gusto mong manatili, kaya kitang buhayin. Umiyak si Nena. Ang lahat ng kahihiyan at sakit na tinis niya ay bumuhos sa yakap ng isang babaeng matapang ngunit punong pagmamahal. Wala na siyang hinahangat na iba, kundi ang maging ligtas at maging ang sarili niya. Sa mga unang araw, nanatili lang si Nena sa bahay, tumutulong sa pagluluto, pagdidiling ng halaman, at pagwawalis. Narinig ng kapitbahay na may manugang na taga Maynila na nakikitira at nagsimula na rin ang bulungan. Pero matapang na sinabi ni Tita Elena, sinumang manira kay Nena, pupuntahan ko sa bahay niya. Matino siyang manugang. Hindi siya klasengang babae na basta-basta nyo nalang pagsasalitaan. Dahil sa reputasyon ni Tita Elena, walang naglakas loob na magsalita pa. Unti-unting bumalik ang lakas ng loob ni Nena. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising, nagsisindingang kandila sa altar, at pagkatapos ay nananahinga lumang damit, na parabang tinatahirin niya ang gasirang piraso ng kanyang puso. Isang araw, binigyan siya ni Tita Elena ng isang lumang kahon. Ito ay galing sa ina ni Marco, ang hipa ko. Matagal ko na itong tinago. Siguro, panahon na para malaman mo. Binuksan ito ni Nena. Sa loob, may isang lumang kwaderno, ilang itim at puting litrato, at isang sulat. Nanlaki ang kanyang mata nang makita ang babae sa litrato. Ito yung babae, sa litratong nakita niya sa bahay ni Mang Tonyo. Ngunit ang nakasulat sa likod ng litrato ay, Lina, pinsan ni Marco. Natigilan si Nena. Binuksan niya ang kwaderno at nanginginig na binasa ang bawat salita. Dito, si Lina, ang babae sa litrato, ay ikinuwento ang nangyari noon. Minahal niya ng husto si Mang Tonyo, pero hindi sila tinanggap ng pamilya dahil magpinsan sila. Napilitang pakasalan ni Mang Tonyo si Aling Hiling, ang ina ni Marco. Si Lina naman, dahil sa sobrang sakit, ay umalis. Pakalipas ng ilang taon, bumalik siya at 3 taong gulang na si Marco. Ngunit ang pinakagulat ni Nena ay ang huling linya sa sulat. Hindi alam ni Marco, anak ko siya, ako ang tunay niyang ina, hindi si Hiling. Iniwan ko siya dahil alam kong hindi ako pwedeng mamuhay kasama siya bilang isang ina. Nabitiwan ni Nena ang sulat, tulala. Sa kanyang isipan, daan-daang tanong ang walang sagot, hindi tunay na anak ni Aling Hiling si Marco. Kung gayon, si Mang Tonyo, ang lalaking may lap sa kanyang anak, ay ang lalaking minahal ang tunay na ina ni Marco. Isang pag-ibig na hindi natuloy ngunit nakiwan ng isang anak. Dumaan ang malamig na hangin, at nanindik ang kanyang balahibo. Marahil, ito ang simulang lahat ng trahedya. Marahil, dahil minahal niya ang ina ni Marco,
At pagkatapos, ay nakasama ang isang babaeng kamuhang dati niyang minamahal, unti-anting nabuo kay Mang Tonyo ang isang maling damdamin. Ayaw na niyang mag-isip pa, sobrang sakit ng lahat. Pero alam niyang kailangan niyang makaalis sa mga alalang iyon, hindi niya hahayaang patuloy siyang pahirapan nito. Nang gabing iyon, habang kumakain sila sa ilalim ng ilawang gasera, mahinang nagsalita si Tita Elena, "Ano ang plano mo? Kung gusto mo, ipapasok kita sa tahiyan dito sa malapit. Hindi malaki ang sahod, pero mabubuhay ka." Tumango si Nena. Ang boses ni Yayi kasing hinangang hangin. "Tita, hayaan niyo po akong magsimulang muli. Gusto kong magtrabaho, mabuhay mag-isa, at tumayo sa sarili kong mamapa." Sa mga matang iyon, hindi na siya ang babaeng malungkot nun. Siya si Nena, isang babaeng kalalabas lang mula sa isang bagyo at nagsisimulang isulat muli ang kanyang tadhana. Ilang araw lang matapos magsimulang magtrabaho si Nena sa tahiyan, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang buhay. Tuwing umaga, nakbibisikleta siya sa mga luntiang palayan, suot ang lumang jacket at salakot, dala ang bawon na inihanda ni Tita Elena. Pag-uwi niya, kahit pagod ang makamay, gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Wala nang mga matang nagmamasid, wala nang nga salitang nakakasakit, o mga hawak na nakakatakot sa dilim. Palaging nakabantay si Tita Elena sa kanya, bawat hapunan ay may kasamang pangungumusta, at sa tuwing pagod siya, may isang basong mainit na salabat na naghihintay. Ang pagmamahal na iyon, hindi na kailangan ng maraming salita. Ang tahimik na pag-aaruga na iyon ang nakparamdam kay Nena ng tunay na pagmamahal, isang bagay na akala ni Yayi hindi na siya karapat-dapat. Nung gabing iyon, pagkatapos maligo at mahugas ng plato, bumalik si Nena sa kanyang kwarto. Patayin na sana niya ang kanyang telepono nang may lumabas na mensahe. "Masaya ka ba?" Isang hindi kilalang numero, walang pangalan, walang litrato. Natigilan si Nena. Nag-alinlangan siya sandali. Saka nag-reply. "Sino po sila?" Lumipas ang ilang minuto na walang sagot. Inisip niyang baka nakamali lang, pero bago niya may baba ang telepono, may tumawag, kumabog ang kanyang dibdib nang makita ang pangalang ng tumatawag, Mang Tonyo. Naalinlangan siyang patayin ito, pero patuloy ang pakring sa gitna ng katahimikan. Tulok na si Tita Elena. Kinagat ni Nena ang kanyang labi at sinagot ang tawag, pero hindi naksalita. Sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na boses ni Mang Tonyo. "Ayos ka lang ba?" Nanahimik si Nena. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Pero hindi ko na kaya na wala ka. Sobrang tahimik ng bahay. Masakit sa puso." Isang malalim na buntong hininga. Lahat sila sa angkan. "Kinondena ako." Sabi nila, "Wala na akong mukhang ihaharap. Wala akong sinabing depensa. Pero alam mo ba, anak? Kamukha mo siya. Kamukha mo ang taong pinakamamahal ko na nawala at hindi ko na makalimutan." Nanikip ang dibdib ni Nena. Siya, si Lina, ang tunay na ina ni Marco, ang babae sa lumang litrato. Mahina siyang nagsalita sa unang pagkakataon sa loob ng halos isang buwan. "Minahal niyo po ba siya o naawa lang kayo sa akin?" Katahimikan. Maya-maya, dahan-dahang nagsalita si Mang Tonyo. "Noong una, dahil kamukha mo siya, pero pagkatapos, minahal na talaga kita bilang isang babaeng kulang sa pagmamahal at maagang nawalan ng asawa. Gusto ko lang punan yun, pero ang paraan ko ay nakakatakot para sa iyo." Pinutol ni Nena ang kanyang sinasabi, nanginginig ang boses. "Hindi ko kailangan ng kapalit. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan, mabuhay ng normal, pero hindi niyo yun ibinigay. Kinuha niyo sa akin ang huling kapayapaan ko." Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ang boses ni Mang Tonyo, garalgal. "Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Gusto ko lang sabihin, kung sakaling kailanganin mo, ang bahay ay laging nandiyan, maghihintay ako." Pinatay ni Nena ang tawag, nanginginig ang kamay, mahigpit ang pagkagat sa labi. Hindi niya alam kung dahil sa takot, galit,
o awa, pero sigurado siyang hindi na siya babalik kailanman. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang mga pagkakataong tahimik na nakatayo si Mang Tonyo sa harap ng larawan ng asawa, ang mga pagkakataong pasulyap-sulyap siya kay Nena habang nagluluto, at ang tingin na tila isang taong iniwan noong gabing umalis siya. Kinabukasan, habang nagsasalin ng tubig si Tita Elena, tiningnan niya si Nena. May problema ba anak? Tumango si Nena at ikinuwento ang buong tawag. Pagkatapos, huminga ng malalim si Tita Elena at tumiling. Matagal nang naligawang landas ang taong yan. Nabuhay siya sa anino ng nakaraan at ginawa niyang anino ang sarili niya para sa iba. Huwag kang babalik. Ano man ang mangyari, nasa likod mo ako. Hinawakan ni Nena ang kamay ni Tita Elena, naluluha. Sa isang lugar, naramdaman niyang unti-unti na siyang nakakaalis sa dilim. At kahit hindi niya alam kung ano ang hinaharap, alam niyang sa likod niya, may isang matandang babae na punong tapang na tahimik na nakpoprotekta sa kanya sa bawat hakbang. Ikatlong linggo mula nang umalis si Nena sa bahay ni Mang Tonyo, nagsimula na ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay, tahimik ngunit sapat. Ang tahiyan kung saan siya nagtatrabaho ay hindi malaki, at ang sahot ay hindi mataas, ngunit ang mataw ay mababait, hindi mausisa, at walang sismis. Sa ilalim ng bubong ni Tita Elena, sa unang pagkakataon sa loop ng maraming buwan, naramdaman niyang nakakahinga siya ng maluwag. Gabi-gabi, pagkatapos kumain, binabasa niya ang kwaderno ni Lina. Ang nasulat ng isang babaeng dumanas ng matinding sakit ay unti-unting nakpinta ng isang madilim na larawan ng buhay ni Mang Tonyo, ang lalaking dati niyang pinaniwalaan na sandalan. Isang gabi, malapit na sa huling pahina, nakakita siya ng isang maliit na papel na nakasingit. Isang maikling sulat, walang petsa, ngunit ang ilang linya ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Akala ko minahal ako ni Tonyo, pero ang totoo, minahal lang niya ang pakiramdam na paari ako. Nang hindi na ako sumunod, naging kasing lamig siyang yelo. Isinilang ko ang anak na ito hindi para mapanatili ang pag-ibig niya, kundi para protektahan ang sarili ko mula sa pagkasira. Paulit-ulit itong binasa ni Nena. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. May halong simpatya at kilabot. Napatanto niyang ang pag-angkin na ipinakita sa kanya ni Mang Tonyo ay hindi dahil sa sitwasyon, kundi isang paulit-ulit na pattern, isang maling pag-isip na matagal nang nakaugat sa kanyang kaluluwa. Kinaumagahan, habang tinutulungan niya si Tita Elena na mag-ayos ng gulay, may isang lalaking huminto sa kaing motor. Si Mang Romy, isang malayong kamag-anak ni Mang Tonyo. Pakakita kay Tita Elena, bumati ito at nagabot ng isang sobre. Galing ako sa simbahan, nakita ko si Tonyo. Pinabibigay niya ito kay Nena. Kumunot ang noni Tita Elena pero kinuha pa rin ito. Pagkaalis ni Mang Romy, ibinigay niya ang sobre kay Nena. Basahin mo, pero kung mababagaba ka, itapon mo na. Huwag mong hayaang hilahin ka pabalik. Tumango si Nena at binuksan ang sulat. Hindi ito mahaba, pero ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwas sa mga alaala. Nena, kung nababasa mo ito, sana maintindihan mong hindi na ako karapat-dapat patawarin. Akala ko makokontrol ko ang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal, sa ngalan ng pagiging nakatatanda, pero ang totoo, pagiging makasarili iyon, minahal ko ang isang babae sa maling paraan at nabuhay ako sa pagsisisi. Pagdating mo, kamukhang-kamukha mo siya. Hindi ko na makilala kung alin ang kasalukuyan at nakaraan. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Ang hiling ko lang ay mamuhay ka ng matuwid. Kung maaari, magsindi kang isang kandila para sa kanya sa likod bahay, kung saan ko ibinaon ang unang liham ng pag-ibig ko. Tonyo. Tiniklop ni Nena ang sulat. Gulong-gulo ang isip. Hindi siya umiyak. Naawa siya. Hindi para kay Mang Tonyo, kundi para sa isang buhay na nakulong sa mga multo ng nakaraan na hindi kailanman gumaling. Isang lalaking nagmahal pero hindi alam ang tamang paraan, isang amang nag-alaga ng anak pero namatay ang anak na hindi man lang naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ama.
Nang gabing iyon, pumunta si Nena sa likot bahay at tahimik na sinunok ang sulat. Ang apoy ay sumayaw sa hangin. Dala ang isang pamamaalam na hindi na kailangan ng sagot. Wala siyang balak na bumalik sa bahay na iyon, at wala ring balak na magtanim ng sama ng loob. Naintindihan niyang ang pagpapatawad ay hindi pakbabalik, kundi ang paginto sa pagpapahintulot sa nakaraan na saktan ka muli. Nakatayo si Tita Elena sa branda, tahimik na pinagmamasdan siya. Alam niyang ang dating manugangang kanilang pamilya, sa kabilangang lahat, ay natutong tumayo hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa isang kahangahangang kapayapaan ng loob. Matapos sunugin ang sulat ni Mang Tonyo, naramdaman ni Nena na parang isinara na niya ang isang masakit na kabanata ng kanyang buhay. Kahit may sugat pa rin sa kanyang puso, hindi na niya ito hinayaang maging lason. Pinili niyang mabuhay, magpatuloy, gamit ang lahat ng kapayapaan na kaya niyang tipunin. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Nena sa pagtatrabaho sa tahiyan. Ang trabaho ay regular, at kahit mahirap, walang pressure. Ang pinakamahalaga, walang nakakaalam ngang kanyang nakaraan. Walang tumitingin sa kanya ng may awa o pagdududa. Tiningnan siya ngang lahat bilang isang mabait at masipag na babae, at sapat na iyon. Isang hapon, pagkatapos ang trabaho, habang nilalok ang kanyang bisikleta, may tumawag sa kanya. "Ikaw ba si Nena?" Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaki na mukhang propesyonal, may hawak na folder, nakaputing polo, mabait ang mukha, at ang mamatay may pagkakahawik kay Marco. Nagulat si Nena. "Opo, sino po sila?" "Ako si Ben, pinsan ni Marco. Dati akong nakatira sa probinsya, pero lumipat ako dito para magturo sa high school. Nabalitaan ko lang ang nangyari kaya gusto kitang bisitahin." Naalangan si Nena pero magalang na tumango. Inaya siya ni Kuya Ben sa isang tindahan ng buko juice. Habang nausap, sinabi niyang nagulat siya nang mabalitaan ang pagkamatay ni Marco. Nasa ibang probinsya daw siya nun kaya hindi nakauwi. Kamakailan lang niya narinig ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan at ang pag-isa ni Nena sa pamilya. Hindi raw siya mapakali. Yumuko si Nena. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Pero nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Kuya Ben, hindi niya napigilang bumuntong hininga. "Wala po akong sinisisi. Ang gusto ko lang po ay huwag ng pag-usapan. Gusto ko na pong mamuhay ng tahimik." Tumango si Kuya Ben at may kinuha sa kanyang bag. "Hindi kita pinipilit. Pero sa tingin ko, dapat malinis ang pangalan mo." Matatak si Tita Elena, pero matanda na siya. "Nakausap ko na ang ilang kamag-anak at may manakaintindi na gusto ka naming imbitahan sa isang pulong ng pamilya. Hindi para husgahan ka, kundi para linawin ang lahat at ibalik ang dignidad mo." Natigilan si Nena. Matagal na niyang hindi iniisip ang salitang dignidad. Ang gusto lang niya ay kapayapaan. Pero ngayong narinig niya mula mismo sa isang kamag-anak na gusto nilang ibalik ang kanyang karangalan, hindi niya maiwasang mantik. "Pag-isipan ko po," mahina niyang sagot. Nang gabing iyon, ikinuwento niya ang lahat kay Tita Elena. Natahimik ito sandali at dahan-dahang nagsabi, "Dapat kang pumunta kahit isang beses lang. Hindi para makiusap, kundi para isara ng maayos ang lahat." "Sasama ako." 3 araw pagkatapos, sumama si Nena kay Tita Elena pabalik sa bahay ng kanilang angkan, ang lugar kung saan dati siyang tinawag na isang mabuting manugang noong buhay pa si Marco. Ngayon, ang bahay na iyon ay naging isang lugar ng malumang sugat, ngunit ito rin ang lugar na kailangan niyang balikan, hindi para makiusap, kundi para harapin ang katotohanan. Sa malawak na sala, mahigit 10 kamaanak ang naghihintay. May mga pamilyar na mukha, may mga hindi, may mga tingin na mabigat, may mga umiiwas. Tanging si Kuya Ben lang ang lumapit at hinila ng upuan para sa kanya. Malinaw ang kanyang boses. "Alam nating lahat na malaking kawalan ang pagkamatay ni Marco. Pero mas malaking kawalan na hinayaan niting mapagbintangan ang kanyang asawa, itaboy, at mamuhay ng mag-isa. Ngayon, sa ngalan ng ilang kamag-anak, gusto naming humingi ng tawad sa iyo." Natahimik ang buong silid.
Isang matandang lalaki ang nagsalita. Kung matino pa si Tonyo, siguradong nagsisisi na yun. Hinayaan niyang talunin ng pagnanasa ang kanyang konsensya. Pero kasalanan niya yun, hindi mo. Kaya sa usapin ng dangal, manugang ka pa rin ngang pamilyang to. Sinumang magsabing ang iba ay parang sinampal na rin ang sarili nilang pamilya. Tahimik na nakaw po si Nena, may bara sa lalamunan. Hindi siya umaasa ng paumanhin, pero ang nga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas sa huling pinto ng kanyang kaluluwa, kung saan ang tiwala ay matagal nang namatay. Tumayo siya at yumuko ng malalim. Nagpapasalamat po ako, pero mula ngayon, hindi na po ako manugang ng kahit sino, mamumuhay na po akong sarili kong buhay, sana po maintindihan niyo. Walang pumigil sa kanya. Tanging boses lang ni Tita Elena ang narinig, punong pagmamalaki. Tama ang sinabi niya. Mula ngayon, siya na ang magmamay-aring ng buhay niya. Sinumang may lumang pag-isip, tingnan niyo muna ang sarili niyo. Natahimik ang lahat. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nadalaeng panghuhusga, kundi eng pagtanggap. Matapos ang pulong, parang may nabunot na tinik sa dibdib ni Nena. Kahit hindi siya umaasa ang kahit ano, ang paglilinis sa kanyang pangalan ay nagbigay sa kanya ang lakas para mamuhay ng taas no. Ang mas mahalaga, hindi na niya nararamdaman na tumatakas siya sa nakaraan, kundi tunay na lumalayo na siya rito. Nakita ni Tita Elena ang determinasyon ni Nena kaya kinausap niya ang isang kaibigan para ipasok si Nena sa isang maliit na patayan sa palengka. Noong una, nahihiya pa si Nena, pero ang pagiging abala ang humila sa kanya mula sa mga araw. Napuno nga alaala at sakit. Sa umaga, nagbibisikleta si Nena papunta sa trabaho. Sa hapon, umuwi siya para tulungan si Tita Elena na magdilig ng gulay at magtanim ng bulaklak. Gabi-gabi, nakaupo siya sa isang maliit na mesa sa beranda, nananahi para sa mga customer habang nakikinig sa mga kwento ni Tita Elena. Isang maulang hapon. Habang nag-ayos na siyang gamit para umuwi, isang customer ang dumating para kunin ang isang wedding gown na ipinatahi 2 buwan na ang nakalipas. Nakmamadali itong nakpaliwanag, sabi nga kaibigan ng anak ko, pangit daw yung nga damit online. Ngayon, huling minuto na, kaya ako na ang tumakbo para ipayos. Kinuha ni Nena ang damit, sinukat ang nga tahi, at mahinang sinabi na bumalik na lang bukas. Nang gabing iyon, nanahi siya hanggang hating gabi. Pero hindi niya maintindihan, habang hawak ang wedding gown, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Naisip niyang dapat sanay nakasuot siya ngang puting bestida sa isang masayang kasal kasama si Marco, pero ang pangarap na iyon ay hindi na matutupad. Ang wedding gown sa harap niya ngayon ay hindi na isang pangarap, kundi isang trabaho, isang paraan para mabuhay, isang kalayaan. Kinabukasan, bumalik ang customer at tuwang-tuwa nang makita ang perpektong pakakayos ang damit. Hindi ito nakatubiling pumuri, ang galing ang kamay mo, anak. Kung gusto mo, irerekomenda kita sa isang malaking shop sa siyudad, may kinabukasan ka doon. Ngumiti lang si Nena at tumanggi. Hindi pa siya handang umalis, hindi pa panahon. Isang linggo pa katapos, isang malayong kamag-anak ang dumating sa bahay ni Tita Elena na may dalang balita. Biglang na ospital, si Mang Tonyo. Na mild stroke daw, mag-isa lang sa bahay kaya walang nag-alaga. Ilang araw na siyang hindi nakikita. Nang puntahan ng pulis, nakita siyang nakahandusay sa sahig ng kusina. Natigilan si Nena. Hindi niya alam kung galit, awa, o pakalito ang nararamdaman niya. Sa kabilang lahat, si Mang Tonyo pa rin ang nag-alaga sa kanya pagkatapos mamatay ni Marco. Natahimik si Tita Elena sandali at nagsalita, kahit ano pa man, naging parte siyang buhay natin. Gusto mo bang bisitahin siya? Hindi agad sumagot si Nena. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang nga pagkakataong tahimik na nagtitimpla si Mang Tonyo ng gamot, ang pag-uwi nito ng isda para sa lugaw, at ang pagod ng nga mata nito nung gabing umalis siya. Ngunit kasabay ng nga alaalang iyon ay ang nakakatakot na pahawak sa balikat, ang mga tingin na walang hangganan,
at ang mahabang dilim sa bahay na puno ng pagdududa, kinaumagahan, maagang gumising si Nena. Nahanda siyang pakain, nagwalis, gayang dati. Pagkatapos, nagbalot siya ang ilang prutas, gatas, at bimpo, at tahimik, na sumama kay Tita Elena. Ang kwarto sa ospital ay nasa dulo ang hallway. Nakahiga si Mang Tonyo, payat na payat, ang isang kamay ay naninigas at bahagyang tabingi ang mukha. Bahagyang nakabukas ang kanyang nga mata at basa ito nang makita si Nena. Walang nagsalita. Tanging tunok lang ng makina at ng electric fan ang maririnig. Pagkatapos, pilit na nagsalita si Mang Tonyo. Salamat. At dumating ka, tiningnan siya ni Nena. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang taong nanakit sa kanya. Nakita niya ang isang matandang nag-isa na nagbabayad para sa mga maling desisyon sa buhay. Hindi siya umiyak, yumuko lang siya. Dumating po ako dahil tao po ako. Yun lang po, wala na siyang sinabi pa. Inilapak niya ang nga dala niya, tumalikot at lumabas ng kwarto, dala ang isang gaan ng loop na hindi niya panaramdaman dati ang pagpapatawad. Matapos bisitahin si Mang Tonyo sa ospital, bumalik si Nena na may ibang pananaw. Wala ng galit, wala ng sakit. Ang buhay niya mula ngayon ay hindi na nakatali sa kahit sino. Nagsimula siyang mag-isip ng isang mas mahabang hinaharap, isang lugar na matatawag niyang sarili niya, hindi na isang pansamantalang tirahan, at isang hapon. Habang nakaupo sa beranda ni Tita Elena, sa gitna ng ingay ng motor at hihip ng hangin, nagsalita siya, Tita Elena, gusto ko pong magtayo ng sarili kong tahiyan. Lumingon si Tita Elena, nagulat, at dahan-dahang ngumiti. Talaga? Saan? Ayusin po natin yung lumang bodega sa likod bahay. Malapit po yun sa palengke. May kaunti po akong naipon, sapat na siguro para sa yero at isang simpleng karatula. Hindi agad sumagot si Tita Elena. Tiningnan niya si Nena ng matagal at tumango. Wala akong pera, pero may lakas ako. Lilinisin ko yun. Yung karatula, ipapagawa ko kay Mang Berto. Hindi kailangang maganda. Basta mayos. 3 araw pagkatapos, nagsimula na ang pag-ayos. Nagupa sila ang 2 karpintero para ayusin ang sirang bubong. Pinalitan nila ang yero at pininturahan ng puti. Si Nena mismo ang nagtahi ng makurtina at nagpinta ng mabulaklak sa harap. Ang pangalan ng tindahan ay simple lang. Tahiyan ni Nena. Pagtatahi at pag-ayos ng damit pambabay. Isinabit ang karatula sa ilalim ng isang bougainvillea na inilipat ni Tita Elena. Ang maliit na tindahan ay simple lang ngunit puno and init ng isang bagong simula. Ang pagbubukas ay dinaluhan lang ilang kaibigan, kapitbahay at mga bata. Nakasuot si Nenang ang puting bestida, yumuyuko para magpasalamat sa bawat isa. Hindi niya kailangan ng maraming tao, kundi ng taong tunay na nagdarasal para sa kanya. Sa unang araw, nakatanggap siya ng 3 order para sa pag-ayos ng pantalon at isang damit para sa kasal. Kahit hindi malaki ang kita, ang bawat tusok ng karayom ay ang unang bato sa isang pangarap na hindi niya inakalang abutin. Samantala, sa bahay ng angkan, isang biglang pulong ang ginanap. Ang nagpatawag ay si Kuya Ben. Si Mang Tonyo, pakalabas ang ospital, ay lalong humina at hindi na kayang gampanan ang pagiging pinuno ng angkan. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang mungkahi na tanggalin siya hindi lang bilang pinuno kundi pati na rin bilang tagapayo, isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Ang isang taong hindi kayang panindigan ang moralidad at hinayaang manaik ang personal na interest ay hindi karapat-dapat maging pinuno ng angkan, maring sabi ngang pinakamatandang miyembro. Kahit na si Mang Tonyo ang nagbigay ng lupa para sa kanilang ancestral house, ang mali ay mali. Nakalinlangan ang ilan, pero karamihan ay sumang-ayon. Sa huli, tinanggalan si Mang Tonyo ng lahat ng titulo at karapatan sa pamilya. Ang desisyon ay ipinaskil sa harap ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang balita. May mga nagsismis, may naawa, may nangutya, pero lahat ay sumang-ayon na tama lang ang nangyari. Nang mabalitaan ito ni Nena,
Hindi siya ngumiti o umiyak. Tahimik lang siyang nagsindingang kandila sa altar para kay Marco. Ang tanging taong sa buong buhay niyang magulo ang nagmahal sa kanya ng walang hinihintay na kapalit. Sinunod ko ang bilin mo, bulong niya. At mamumuhay ako ng mas mabuti pa. Sa labas ng kanyang tindahan, sumikat ang araw. Isang bata ang naghihintay para sukatan. Isang matanda ang may dalang lumang damit para ipayos. Nagpatuloy ang buhay, sa bawat tahi, sa bawat tusok, tulad ng pagsulat sa kuwento ngang isang babaeng dating itinaboy, na ngayon ay unti-anting tinatanggap muli dahil sa sarili niyang mga kamay at dignidad. Ang tahiyan ni Nena pagkatapos ang 3 buwan, ay nagsimula nang makaroon ng gasuki. Bawat araw, may ilang damit na inaayos, ilang bagong pinapatahi. Hindi pa gaanong marami, pero sapat na para hindi na umasa si Nena sa iba. Sapat na para mapangiti si Tita Elena sa tuwing nakikita niya ang dating manugang na nabubuhay ng mag-isa, matatag, at minamahal ng gatao. Isang hapon habang abala si Nena sa pagsusukat ngang isang bestida, isang motorsiklo ang huminto sa harap. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang lalaking nasa edad 30, matangkat, nakasuot ng asul na polo, at may dalang bag. Kayo po ba si Ate Nena? Inirekomenda po kayo ni Ate Hang sa palengke. Sabi niya, magaling daw po kayong mag-ayos ng damit. Ako nga po si Nena. Ano po ang ipapayos ninyo? Ngumiti ang lalaki at iniabot ang bag. May ilang pantalon at polo po. Guro po kasi ako kaya hindi pwedeng basta-basta ang suot. Pero yung nga nabibili ko, hindi sakto sa katawan. Nang marinig ang salitang guro, tiningnan niya ito ng maigi. May hitsura itong intelektual, mabagal at malinaw magsalita, nagpapakita ng pagiging kagalang-galang. Pinapasok niya ito, inilatag ang madamit, at sinimulang sukatin ang bawat tahi. Ano po ang pangalan ninyo? Para may sulat ko po. Carlo po. Sagot niya. Nagtuturongeng Filipino sa high school dito sa bayan. Tumango si Nena. Patuloy sa pagsusukat. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba siyang naramdaman. Hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa gaan ngang loob habang kausap ito, walang pag-ingat. Kailan niyo po kailangan? Tanong niya. Hindi naman po nagmamadali. Bakasyon po namin ngayon, ngumiti si Carlo. At sa tingin ko, kailangan niyong oras para gawin yan ng maayos, napangiti si Nena. Matagal na siyang hindi ngumingiti ng natural sa harap ng isang lalaki. Hindi dahil sa sobrang galang ng sinabi nito, kundi dahil walang halong pag-angkin o pagkukunwari. Isang simpleng pakiusap. Nang gumalis si Carlo, nakasandal si Nena sa pinto at pinanood siya. Ang motorsiklo ay dumaan sa maliit na kalsada, nag-iwan ng alikabok at sinangang hapon. Hindi siya nag-isip ng malalim, pero kumabog ang kanyang puso. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Carlo para kunin ang damit. Isinuot niya ang isang polo na kalalabas lang sa tahi at tuwang-tuwa. Sakto po! Bihira akong makahanap ngang damit na ganito kaginhawa. Buti po at nagustuhan nyo, ngumiti si Nena. Isuot nyo po yung iba. Kung may kailangan pang ayusin, babalikan ko po ng libre. Hindi agad umalis si Carlo. Nagtagal siya sa branda, tinitingnan ang tanim na gulay. Ang ganda po ang tanim niyong alugbati. Dati, nagtatanim din po ang nanay ko niyan, pero wala na po siya. Naalala ko siya kapag nakikita ko yan. Natahimik sila. Hindi alam ni Nena ang sasabihin, tumango na lang. Pero ang pagiging tapat na iyon ang nakpalapit sa kanya, sa paraang hindi pilit. Nang gabing iyon, tinanong ni Tita Elena kung sino ang bisita niya at bakit daw siya masaya. Sagot lang ni Nena, guro po, bagong customer, mabait naman po. Tiningnan siya ni Tita Elena, ang nga matang sanay na sa buhay ay tila may nababasa, pero hindi na ito nagsalita pa. Alam niyang hindi pa gumagaling ang sugat ni Nena. Naintindihan din niyang ang isang babaeng dumaan sa bagyo ay mahihirapang magbukas muli ng puso. Pero naniniwala rin siyang kung may isang taong sapat ang pagiging banayad at pasensyoso, ang bulaklak na iyon ay mamumukatkat muli kahit huli na. Mula nun, mas naging madalas ang pagbisita ni Carlo sa tahiyan. Minsan,
para lang ipayos ang isang kwelyo. Minsan, may dalang nga butones na natanggal. Nung una, nagtataka si Nena. Pagkatapos, naintindihan niyang hindi lang damit ang kailangan niyang ipayos at hindi na rin lang siya naghihintay ng customer. Pareho silang tahimik dahil ang isa'y natatakot manakit at ang isa na may hindi pa handang lumabas sa sarili niyang anino. Unang nga araw ng Agosto, ang panahon sa Laguna ay pabago-bago. Maaraw sa umaga. Malakas ang ulan sa hapon, ngunit sa kabilang lahat, tuloy-tuloy pa rin ang mga customer ni Nena. At sa kanila, pamilyar na ang pangalang Sir Carlo. Hindi na siya dumarating para magpayos ng damit. Minsan, may dala siyang ilang bungangang santol. Minsan, isang supot ng sampalok na gawa ng kapatid niya. Minsan, wala siyang dala, dadaan lang para makipagkwentuhan sandali at alis na. Noong una, nag-ingat si Nena. Ang nga naranasan niya ay nakpatakot sa kanya sa mga lalaking masyadong palakaibigan. Pero si Carlo ay hindi nagmamadali, hindi mausisa, at hindi pilit na pumapasok sa buhay niya. Dumarating lang siya kapag may oras, umaalis kapag kailangan, at laging may distansya para hindi niya maramdaman na kailangan niyang sumagot. Isang hapon, pagkatapos ng ulan, mas magang dumating si Carlo. Si Nena lang ang nasa tindahan. Dahan-dahan siyang tumawag, "Ate Nena, may ginagawa po ba kayo?" Nagtatahi si Nena. Napangiti siya. Lagi naman akong may ginagawa, maliban na lang kung may 10 pantalon na kailangan agad. Ngumiti si Carlo, isang ngiting toto. Pumasok siya at umupo sa isang silang plastik. Napatingin sa malitratong nakasabit sa dingding. Litrato ni Marco, litrato ni Gasal nila, at litrato ni Nena kasama si Tita Elena. Pasensya na po kung magtatanong ako. Pero asawan niyo po ba siya? Tumango si Nena. Wala na siya. Naintindihan ko po. Sa pag-aalaga niyo sa litrato niya, sigurado akong mabuti siyang tao. Siya ang pinakamabuting tao sa buhay ko, sagot ni Nena, nakatingin sa labas. Pero alam kong ang nakaraan ay hindi para panghawakan, kundi para alalahanin. Natahimik sila. Maya-maya, dahan-dahang nagsalita si Carlo. Hindi ko po gustong palitan ang kahit sino. Ang gusto ko lang, kung okay lang sa inyo, ay ituring niyo akong isang taong pwedeng dumaan tuwing hapon para makipagkwentuhan at pagkatapos ay hahayaan ko na kayo. Napatingin si Nena sa kanya, puno ngang sinseridad ang mata ni Carlo. Hindi pilit, hindi nanliligaw. Isang paanyaya na kasinggaan ng hangin. Natahimik siya at ngumiti. Isang ngiting walang pag-iingat. Kung hindi ka naiinip sa maliit na tindahan na to, sige, daan ka lang. Laging umulan ngayon, magdala kang payong. Mula nun, nasanay na ang makapitbahay sa isang gurong laging nakaupo sa labas ng tahiyan. Minsan, tumutulong magbuhat. Minsan, nagbabasa ng libro habang naghihintay kay Nena. May mga pumupuri kay Nena. May mga nagtatanong. Pero si Tita Elena, ang pinakarespetado sa lugar, ay nagsabi lang. Sobra na ang hirap na dinanas ni Nena. Kung may isang mabuting taong lumalapit, hayaan nating siya ang pumili. Samantala, sa kabilang dulong bayan, mag-isang naninirahan si Mang Tonyo sa lumang bahay. Pagkatapos ma-ospital, humina ang kanyang katawan. Kailangan niyang umasa sa iba para sa pagkain. Ang dating kaibigan ay naaalala lang siya bilang isang masamang ehemplo. Walang nananakit sa kanya, pero walang gustong madikit. Iniwasan siya nga bata. Tahimik ang makapitbahay. Dati siyang pinunong ng angkan. Sabi nila, sino ang mag-aakala? Lalong naging tahimik si Mang Tonyo. Ang bahay ay mamasa-masa, ang pader ay may mansa ang ulan. Gabi-gabi, nakaupo siya sa lumang silya sa branda, nakatingin sa malayo. Wala na si Nena, wala nang tumatawag sa kanyang itay, walang naghihintay para sa hapunan, walang nagsisindi en kandila tuwing Biyernes. Isang beses, sinubukan niyang magsinding ang kandila para kay Marco, pero nanginginig ang kanyang kamay at nahulog ang kandila. Nabiyak ang baso, namatay ang apoy, napopo siya, tinakpan ang mukha.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak siya. Hindi dahil sa itinawil siya ng pamilya, kundi dahil sa isang sinabi ni Nena noon. Tatay kayong taong mahal ko. Kung paninindigan niyo yan, ituturing ko kayong pamilya habang buhay. Ngayon, hindi na may babalik ang lahat. Sabado ng hapon, umuulan. Sa ilalim ng bubong ng tahiyan, nagpuputol ng tela si Nena nang dumating si Carlo, may dalang payong at isang maliit na basket. Kumain na po ba kayo? Tanong ni Carlo. May dala po akong mainit na sopas. Napatingin si Nena. Nagulat pero ngumiti. Paano mo nalaman na hindi pa ako kumakain? Hula lang po. Ang isang taong masipak ay madalas nakakalimutan ang sarili. Ang simpleng salita na iyon ay nagpalambot sa puso ni Nena. Tiningnan niya ang mabait na mukha sa harap niya at naramdaman ang sinseridad. Sa maliit na tindahan, tahimik silang kumain. Ang bawat subong ng sopas ay mas mainit pa kaysa sa ulan sa labas. Pagkatapos kumain, hindi agad umalis si Carlo. Umupo siya, pinaglaruan ang baso ng tubig, at seryosong tumingin kay Nena. Nena, alam kong masakit ang nakaraan mo. Pero kung maari, bigyan mo ako ng pagkakataong manatili sa tabi mo. Tahimik lang. Tulad ngayon, wala akong hinihiling, gusto ko lang alagaan, ibahagi, at respetuhin ang mga pinagdaanan mo. Nahihiya si Nena. Kumabog ang puso niya. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil ang salitang iyon, simple at hindi pilit, ay parang isang kumot na sapat para painitin ang isang taong dumaan sa bagyo. Natahimik siya, hindi siya pinilit ni Carlo. Sa huli, mahina siyang sumagot, hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Pero kung hindi ka magsasawa, tulad ngayon, hindi kita pipigilang dumalaw. Ngumiti si Carlo at tumango. Hindi iyon pagtanggi, kundi isang mabagal na simula. Ang simula ng mga taong natutong magtiwala muli. Samantala, sa lumang bahay, lalong humina si Mang Tonyo. Pagkatapos ang ilang pananakit ang dibdib, sinabi ang doktor na may problema siya sa puso. Ayaw na niyang magpa-ospital. Gusto niyang manatili sa bahay na puno ng alaala. Isang hapon, tinawagan niya ang kanyang abogado. Gusto kong baguhin ang huling habilin ko, sabi niya. Bakit po? Mayroon na po kayong ginawa dati. Gusto kong baguhin. Ang ari-ariya na ito ay hindi na sa akin. Gusto kong iwan sa isang tao. At gusto kong manatiling sikreto hanggang sa wala na ako. Nag-alinlangan ang abogado pero pumayag pa rin. Nanginginig na pumirma si Mang Tonyo. Iniwan ko ang bahay at lahat ng ari-arian kay Nena, ang aking manugang. Walang sinuman ang pwedeng umangkin nito. Pagkatapos pumirma, ipinikit niya ang kanyang nga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya pagsisisi, pagbabayat sala, o isang simpleng pagpapakawala. Isang linggo pagkatapos, na ospital si Mang Tonyo. Mas malubha na ang kanyang kalagayan. Tumawag ang ospital sa mga kamag-anak, pero lahat ay tumanggi. Walang gustong madawit sa isang taong nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Nakarating ang balita kay Tita Elena, nag-isip siya ng isang araw at sinabi kay Nena, kahit ano pa man, naging parte siya ng buhay mo. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang. Baka malagutan siya ng hininga na walang kasama. Natahimik si Nena. Tumingin siya sa labas at bumalik ang tingin. Ako na po ang pupunta. Wala nang galit sa puso niya. Wala na ring awa. Isang huling responsibilidad na lang para isara ang isang lumang kabanata. Sa ospital, tahimik na nakahiga si Mang Tonyo. Malabo na ang mga mata. Nanginginig niyang itinaas ang kamay. Nena, ikaw ba yan? Ako nga po. Isang luha ang dumaloy mula sa mga matang dating makapangyarihang lalaki. Salamat at dumating ka. Yung huling habilin, malalaman mo rin. Hindi na nagtanong si Nena. Hinawakan niya ang kamay nito sa huling pagkakataon. Hindi dahil sa biyanan niya ito o dahil sa ari-arian, kundi dahil gusto niyang maging isang mabuting tao hanggang sa huli. Nang gabing iyon, nawalan ng malay si Mang Tonyo. Kinaumagahan, pumanaw siya ng tahimik sa isang kwarto sa ospital. Walang kamag-anak na dumalaw.
Ang taong nasa tabi niya hanggang sa huli ay si Nena, ang babaeng dati niyang itinaboy. Walang luha, walang lungkot. Isang pagtatapos, kasinggaan ng isang naputol na sinulit. 2 araw pagkatapos, simple lang ang libing. Walang kamag-anak na dumalo. Ilang kapitbahay lang ang tahimik na nagpunta, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa awa. Si Tita Elena ay nasa tabi ni Nena, tahimik na inaayos ang lahat. Pagkatapos ng libing, dumating ang abogado ni Mang Tonyo sa tahiyan. Inyabot niya ang isang sobra. Ito ang huling habilin ni Mang Tonyo. Ang bilin niya, bubuksan lang ito kapawala na siya. At ikaw lang ang pwedeng makaalam. Binuksan ito ni Nena. Ang unang linya ay nagpatigil sa kanya. Ako, si Antonio Reyes, iniwan ang bahay, lupa, at lahat ng ari-arian sa pangalan ko kay Nena Cruz, ang aking manugang, bilang isang paraan ng pahingingang tawad. Hindi niya inaasahan. Ang gusto lang niya ay kapayapaan. Pero ngayon, ang ari-ariang ito ay parang isang bomba, lalo na sa mga kamag-anak na nagtaboy sa kanya. Eto nga, sumiklap ang gulo. 3 araw pagkatapos, nagpatawag ng pulong ang angkan. Lahat ay nagkagulo. May galit, may gulat, may inggit. Manugang siyang itinaboy. Bakit sa kanya mapupunta lahat? Baliw na talaga si Tonyo. Iiwan niya lahat sa babaeng yan? Kailangan nating kasuhan. Hindi pwedeng mapunta sa kanya ang lupangang ganinuno natin. Ang tanging tahimik ay si Kuya Ben. Pagkatapos mag-away ngang lahat, dahan-dahan siyang nagsalita. Tanungin niyo ang mga sarili niyo. Nung nag-agaw buhay si Tito Tonyo, sino ang dumalaw? Sino ang nasa tabi niya hanggang sa huli? O baka puro kayo dangal ng pamilya pero hindi niyo kayang harapin ang sarili niyong pagkakamali? Natahimik ang lahat. Nagpatuloy si Kuya Ben. Kung sino man sa inyo ang may lakas ng loob, pumunta kayo sa puntot niya at sabihin niyong mas karapat-dapat kayo kaysa sa manugang na yun. Walang nagsalita. Alam nilang tama si Kuya Ben. Tungkol naman kay Nena, tinanggihan niya ang lahat ng gustong mag-interview sa kanya. Nagpost lang siya sa kanyang social media. Hindi kayang baguhin ng ari-arian ang mga alaala, pero hindi ko ito gagamitin para magiganti. Nang gabing iyon, dumating si Carlos sa tindahan na may dalang mabulaklak. Tiningnan niya si Nena ng may pagmamahal. Ayos ka lang ba? Hindi gaanong, ngumiti si Nena. Pero alam kong tama ang ginagawa ko. Umupo si Carlos sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Kung pagod ka, sumandal ka sa akin. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makasama ka, kahit bilang isang kaibigan lang. Tiningnan siya ni Nena. Sa ilalim ng ilaw, lumambot ang kanyang mga mata. Hindi siya sumagot, sumandal lang sa balikat niya. Sa unang pagkakataon na walang paingat. Sa labas, nakaupo si Tita Elena, nakatingin sa kanila at ngumiti. Alam niyang ang babaeng iyon ay unti-unti nang nakakaalis sa dilim. 1 linggo pagkatapos, bumalik si Nena sa lumang bahay. Tumayo siya sa harap ng pader na saksi sa mga pangarap na nawasak at huminga ng malalim. Pagkatapos, tinawagan niya ang isang karpintero para tanggalin ang pangalan ng pamilya sa harap ng gate, pininturahan ang pader, at isinabit ang isang bagong karatulang kahoy. Tahanan ni Nena. Simulang muli, walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari, pero sigurado, ang manugang na dating itinaboy ay natuto ng tumayo gamit ang sariling dignidad, pagpapatawad at isang pusong unti-unting nabubuhay muli. Matapos tanggalin ang lumang pangalan at isabit ang tahanan ni Nena, simulang muli, pumasok ang dalaga sa bahay na punong alaala, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bagong may-ari na may determinasyon. Inayos ni Nena ang buong bahay. Ang nga pader ay pininturahan ngang maliliwanag na kulay, parang isang pusong gumagaling. Si Carlo ang tumulong sa kanya sa lahat. Siya ang gumawang nga estante, nagsabit ng nga kurtina, at nakayos ng magamit. Isang gabi, habang nakakape sila sa bagong ayos na kusina, biglang nagtanong si Nena, sa tingin mo, kung gagawin kong isang tahanan ito para sa mababaeng mag-isa, tulad ko nun, okay lang kaya? Nagulat si Carlo,
Pero nagliwanak ang kanyang nga mata. Gagawin mong lunas ang sakit. Oh. Dati, gusto kong umalis dito. Pero kung alis ako, titigil lang ang lahat. Kung mananatili ako at ayusin ito, baka makagawa akong isang bagay na may halaga. Tumango si Carlo, punong pahanga. Tutulong ako. 2 buwan lang, binuksan ang tahanan ni Nena. Hindi ito isang malaking institusyon. Isa lang itong bahay na bukas para sa mga babaeng mag-isa, nga inabandona, o mga nangangailangan ng pansamantalang masisilungan. Ang unang dumating ay isang dalagang buntis na pinalayas ang kanyang biyenan. Tinuruan siya ni Nena na manahi at magluto. Si Carlo naman tinuruan siyang magbasa at magsulat. Ang sumunod ay isang ina na may 3 anak, biktima ng karahasan. Inayos ni Nena ang kanilang tirahan at tinulungan ang mga bata na makabalik sa pag-aaral. Si Tita Elena ang nag-asikaso ng pagkain. Kumalat ang balita tungkol sa tahanan ni Nena. May mga nag-iwan ng pasasalamat sa mga pasong mulala. May mga dumadayo para lang makatulo ng payapa. Isang hapon, habang pinapanood ni Nena ang nga batang naglalaro, dumating si Carlo na may dalang nga libro. Umupo siya sa tabi niya at iniabot ang isang sobre. Ano to? Papel para sa paglipat ngang trabaho. Ngumiti siya. Lilipat ako sa eskwelahan dito para mas marami akong oras na tulungan ka. Napatingin si Nena sa kanya, naluluha. Pero hindi pa tapos si Carlo. May kinuha siyang isang maliit na kahon. Sa loop, isang pares ng simpleng singsing na pilak. Hindi ako nagmamadali. Pero kung darating ang araw na gusto mo nga sama sa mahabang paglalakbay, bigyan mo ako ngang pakakataon. Napatawa siya habang umiya. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil ang lahat ay dumating sa tamang panahon, walang pilitan. 2 taong nasaktan na dahan-dahang natakpuan ang isa't isa. Nang gabing iyon, sa hapunan, masayang ngumiti si Tita Elena. Matanda na ako, pero sapat nang makita ko kayong ganito. Hinawakan ni Nena ang kamay niya at ang kamay ni Carlo. Dahil sa inyo, nabuhay ako hanggang ngayon. Sa labas, ang huning ng gakuliglik ay parang isang awit. Sa bahay na dating punong dilim, ngayon ay puno nang ang tawanan ng mabata, tunong ang makinang pantahi, at ang payapang pahinga ng isang buhay na tunay na nagsisimulang muli. 3 taon pagkatapos mamatay ni Mang Tonyo, ang bahay na dating tinawag na kahiya-hiya ay naging isang kanlungan. Ang tahanan ni Nena ay hindi na isang maliit na tahiyan, kundi isang espasyo ng pagmamahal na may malawak na hardin at isang maliit na silid-aralan. Sinasabi ang matao, kung iniwan kang asawa mo, pumunta ka sa tahanan ni Nena. Si Carlo ay isa ng guro sa elementarya sa kanilang bayan. Simple pa rin, maalaga, at tahimik na sumusuporta. May nagsasabing dehado siya sa isang babaeng may nakaraan, pero ngumingiti lang siya. Ang taong nasaktan ang nakakaalam ng halaga ng kaligayahan. Isang umaga, sinabi ni Nena kay Tita Elena na gusto nilang maghanda ng isang simpleng salu-salo para sa kanilang pamilya. Napaya si Tita Elena sa tuwa. Oh anak, magpakasal na kayo para hindi na malungkot ang buhay niyo. Sa araw ng kasal, walang malaking handaan, walang banda. Isang hardin lang na may mahabang mesa. May mabatang umaawit. Si Tita Elena ay umiyak habang isinusuot kay Nena ang isang lumang kwintas. Si Carlo, naghihintay sa kanya habang suot niya ang isang simpleng puting bestida na tinulungan niyang tahiin. Walang engrandeng seremonya, pero lahat ngang naroron ay ramdam ang pagmamahal ng 2 kaluluwang gumaling na. Sa kalsada, maraming tao ang nakatingin mula sa malayo. Kabilang doon ang ilang pamilyar na mukha. Ang hipak ni Mang Tonyo na dating naktaboy kay Nena. At ang kanyang pamangkin na gustong ipawalang bisa ang huling habilin. Nakatingin lang sila, hindi makalapit. Nakakatuwa ang buhay. No? Sabi ngang hipak. Ang manugang na itinaboy ngang buong angkan. Ngayon, siya na ang may-ari ngang pinakamalaking bahay at pinakarespetado. Dahil nakamali tayo at hindi natin inamin, sagot ng pamangkin, hindi siya nagiganti. Pero ang kabaitan niya ang mas nakakahiya para sa atin,
Tumalikot sila at umalis. Ang tahanan ni Nena ay hindi na parte ng kanilang pamilya, kundi isang simbolo ng kalayaan ng isang babaeng lumaban sa panghuhusga. Nang gabing iyon, nakaupo si Nena sa beranda, nakatingin sa mga bituin. Dumating si Carlo at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat at pinili mo ako, umiling si Nena. Ako ang nagpapasalamat sa buhay, dahil sa huli, pinakilala niya ako sa isang taong marunong makinig, dumaan ang malamig na hangin. Tumingin sa kanila si Tita Elena at ngumiti. Alagaan niyo ang bahay na tutulad ng pag-alaga niyo sa isa't isa. Dati, saksi ito sa sakit, pero ngayon, dapat itong maging patunay na basta't namumuhay ka ng matino, lahat ay pwedeng magsimulang muli. Sa loop, may mga batang naglalaro. Isang ina ang nagpapatulog ng anak. Sa pader, ang karatulang tahanan ni Nena. Simulang muli ay nakniningning sa ilalim ng ilaw. Isang lumang kabanata ang naksara, isang bagong buhay ang nagbukas. Ang buhay ni Nena ay isang patunay na kahit itakwil ka ng lahat, kaya mong tumayo, mabuhay ng matino, at magsimulang muli. Hindi kailangan ng pahihiganti. Kapag ang puso ay marunong magmahal at magpatawad, kahit itula ka sa pinakamababang kalagayan, kaya mong bumangon ng mas maganda, mas matatag, at mas mapagbigay. Hindi pinili ni Nena ang galit. Pinili niyang ayusin ang lugar na nanakit sa kanya para gawin itong sandalan para sa iba. Hindi siya nakipag-agawan, pero sa huli, nakuha niya ang pinakamataas na respeto mula sa mga taong dating humamak sa kanya. Sabi nila, ang isang babaeng hiwalay sa asawa ay wala ng halaga. Pero pinatunayan ni Nena na ang mababae ay hindi aninong nga lalaki. May sarili silang halaga na galing sa lakas, dignidad, at isang pusong marunong magmahal. Hindi dumating si Carlo para iligtas si Nena. Dumating siya nung sapat na ang lakas niya para hindi na kailangan ng tagapagligtas. Ang simpleng pag-ibig niya ang nagpatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangan ng ingay, kundi ngang katapatan. Ang tahanan ni Nena ay hindi na lang isang lugar, kundi isang simbolo. Isang simbolo ng muling paksilang na lahat ay may karapatang magsimulang muli, basta't handa kang lumabas sa dilim. Ang mabatang ulila, mainang maisa, at mga babaeng nasaktan ay nakahanap ng kanlungan. Dahil may isang babaeng dumaan sa bagyo at piniling iabot ang kanyang kamay sa iba, sa huli, ang nanatili ay hindi ang parusa sa pamilya, kundi ang isang aral tungkol sa kabutihan, pagpapatawad, at ang lakas ng isang pusong hindi sumusuko. Tandaan, sa buhay na ito, walang sinuman ang magtatakda ng iyong halaga kundi ikaw mismo. Kahit talikuran ka ng buong mundo, kaya mong tumayo, basta't hindi mo tatalikuran ang iyong sarili.